Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po o Diyos ay patuloy po na humihingi po sa inyo ng inyong pangunguna at patnubay at patuloy na amin pong dalangin na kayo po o Diyos ang malayang mangusap sa amin at patuloy o Diyos na kayo po ang maluwalhati at maparangalan. O Diyos, samahan po ang inyong lingkod, ilagay niyo po sa inyong paanan, Panginoon, sa inyong likuran. Patuloy po, O Diyos, na daluyan lang po ng mga salita mo, O Diyos, ang aking pong bibig, Panginoon. At salamat, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Bakit kaya may mga bansa na tinawag na makapangyarihan na bansa? Ano ba ang naibibigay ng kapangyarihan ng mga bansang mga ito na tinawag na makapangyarihang mga bansa? Siguro kung naririnig natin yung mga makapangyarihang bansa, naiisip natin kaagad, uy, malaking bansa yan, mayamang bansa yan. Naibibigay ba ng yung mga bansang ito na makapangyarihan na tinawag ay nakapagbibigay ba ng kagalingan ang kapangyarihan ng mga bansang ito? Nagbibigay ba ng kapayapaan ang mga bansang ito na tinawag na makapangyarihan? Nagbibigay ba ng pananampalataya ang mga bansang ito na tinawag na makapangyarihan? Nagbibigay ba ng kaligtasan ang mga bansang ito na tinawag na makapangyarihan? Ito bang apat na ito ay maibibigay ba ng kapangyarihan ng mga bansang tinawag na makapangyarihan bansa ikumpara natin sa ating pong pag-aaralan ngayon na kapangyarihan ni Jesucristo na ating pag-aaralan. Sa talatang 46 binasa ng ating pong MC, binanggit dito, sapagkat alam ko na may kapangyarihang umalis sa akin. O sa ibang pagkakasabi, naramdaman kong may kapangyarihang lumabas sa akin. May apat tayong puntos na pag-aaralan na naibibigay ng kapangyarihan ni Jesucristo dito sa ating binasa. Una, nagbibigay kagalingan pisikal at kagalingang espiritual. Ikalawa, nagbibigay ng kapayapaan. Ikatlo, nagbibigay ng pananampalataya. Ikaapat, nagbibigay kaligtasan. So unang puntos tayo. Unang naibibigay ng kapangyarihan ni Jesucristo dito sa ating binasa, nagbibigay ng kagalingang pisikal at kagalingang espiritual. Bigyan muna natin pansin ang pinagdadaanan o kondisyon ng babae. Sabi sa talatang 43, habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, kasi si Jairo, inanyayahan niya ang Panginoon na puntahan niyo po ang aking anak na ang banggit doon sa ibang salin ni naghihingalo, ang banggit sa iba ay namatay na. So, habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. So pansinin, sabi,
Kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo at hindi mapagaling ninuman. Sa madaling salita, ang babae mayroong karamdamang kakaiba. Hindi lang ito yung tinatawag na buwanang dalaw ng mga kababaihan dahil nagpapagamot siya sa doktor. Sa Marcos chapter 5 verse 25 hanggang 26, sabi roon, marami ng doktor ang sumuri sa kanya pero hindi nila napagaling. Pangalawang mapapansin natin sa pinagdadaanan ng babae, talatang 43, naubos na ang kanyang kabuhayan o ari-arihan. Sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nasubukan na marahil lahat ng klase ng pamamaraan ng panggagamot, pero bigo pa rin. Marahil kung sa iba, siguro, mawawalan na ng pag-asa. Pero ang babae, hindi nawalan ng pag-asa. Pansinin ulit, talatang 43, sabi, habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, sinisiksik siya ng mga tao. Sabi, kabilang sa mga ito, ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo. Matindi yung tagal. Ilang buwan ang isang taon? 12. Pero ito, 12 taon. Kasama siya sa nakikipagsiksikan, makalapit lang kay Jesus. Ano bang natuklasan? Ano bang nagtulak sa babae na lumapit kay Jesucristo? Sinabi doon sa Marcos Kabanata 5, talatang 27, sabi rito, nabalitaan o narinig niya ang tungkol kay Jesus. Kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Hindi na niya pinansin kung sino ang mga taong nasa paligid. Wala na siyang pakialam sa paligid niya. Ang mahalaga sa kanya, makalapit lang kay Jesucristo. Ibig sabihin, priority na niya na makalapit sa Panginoon. Hindi na niya iniisip ang kalagayan niya na hindi pa tumitigil ang pagdudugo niya. Imbis na manatili na lamang sa bahay, hindi niya ginawa iyon. Hindi naging hadlang ang lahat sa babae. Hindi siya nawalan ng pag-asa, hindi na siya pinanghinaan ng loob. At ito ang nangyari. Dahil sa kapangyarihan ni Jesucristo, dumating ang kagalingang pisikal sa babae. Talatang 44 sabi, agad na tumigil ang kanyang pagdurugo. At talatang 48, sinabi ni Jesus sa babae, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. Gumaling, pisikal ang babae. Church, mga kapatid, gaano man kalala o katagal ang karamdaman o kung bigo man ang mga doktor na magpagaling ng sakit, kay Jesucristo, kahit yung matagal na sakit, kayang pagalingin agad kung luluobin niya. Walang imposible sa Panginoon. Minsan, pinapahintulutan
na mangyari ang pagkakasakit, suliranin, problema at iba pa, para ano? Para maranasan kung paano tayo katagpuin ng Panginoon at makilala siya bilang Panginoon at tagapagligtas sa kanyang awa at habag. Gaya nitong babae, nakaranas siya ng awa at habag ng Panginoon. Napakahabang panahon na siya po ay dumanas ng pagkakasakit. Ikalawa, kung bakit minsan pinapahintulutan, ito po ang isang bagay na makikita natin para may patotoo o testimony kung paano tayo kinahabagan ng Panginoon. Kinatagpo ng Panginoon, gaya nitong babae, nagpatotoo siya. Talatang 47 sabi, pagkatapos, sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paanong siya ay agad o kaagad na gumaling. Sa kanyang sinabi, sa harapan ng mga tao, kung paanong siya ay kaagad gumaling, patotoo, testimony sa kapangyarihang ginawa ni Jesus sa buhay ng babae. Ito ang sagot sa tanong ni Jesus, sino ang humawak sa akin? Alam ni Jesus kung sino ang humawak sa kanya. Kaya't sa talatang 46 hanggang 47, sabi, kaya ang babae nagpatotoo nang malaman niya na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa. Maging sa buhay natin, may patotoo, testimony sa ginawa ni Jesucristo. Iba-iba nga lang paraan, no? Kay Apostol Pablo, ibang paraan. Ibang paraan din sa mga alagad. Si Pedro, si Santiago, na sila'y nangingisda noon. Si Juan, si Levi na tinawag na Mateo. Ang mga naunang mananampalataya, may mga paraan kung papaano sila kinatagpo ng Panginoon. So, iba-ibang paraan. May kanya-kanyang patotoo. Testimony sa buhay. Lahat may pagbabago sa buhay. Hindi man biglaan, pero may nagaganap na pagbabago sa buhay ng mga kinatagpo ng Panginoon. Sa isang banda naman, wag nang hintayin, no? Wag lang hintayin pang magkaroon ng malalang karamdaman, maubos ang ari-arian o dumanas ng hirap, saka pa lang lumapit o kumilala kay Jesucristo. Habang ngayon na naririnig ang pangaral ng kanyang salita, sumampalataya na kay Jesucristo. Ito ay mga ito yung mga, lalo na yung mga wala pang pagpersonal na relasyon o wala pang personal na kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. Huwag nang ipagpabukas pa o sakana. At hindi lamang kagalingang pisikal ang dumating sa babae. Kagalingang pisikal, kailangan natin yan, siyempre. Kaya ginagawa natin lahat ang paraan, no? May mga jogging exercise, no? May mga parlor pa, mga kababaihan lalo, no? Kaya pinagaganda yung physical, inaayos, kumakain tayo ng mga masustansyang pagkain. Pero higit na kailangan ang kagalingang espiritual. Sabi dito sa talatang 48, at sinabi niya
Si Jesus ang nagsabi sa babae, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya." Ang usaping pananampalataya, usaping spiritual. Kagalingang spiritual. Lalong hindi kayang gamutin ng mga doktor o mga manggagamot sa paraan nila sa panggagamot. Kung yung sa physical, hindi nila napagaling. Ito pa, spiritual. Tanging ang kapangyarihan lamang ni Jesucristo ang makapagbibigay ng kagalingang spiritual. Kahit malusog na malusog ang katawang pisikal, pero kung ang spiritual na kalagayan may problema, delikado, walang kapayapaan. Church, mga kapatid, kamusta ang ating spiritual na kalagayan natin sa harapan ng Panginoon? Maayos ba? O baka may problema? Tayo mismo at ang Panginoon ang nagkakaalaman sa tanong. Huwag nating dayain ang ating sarili. Minsan sinasabi natin sa ating sarili o sa iba, okay lang. Okay lang ako. Pero deep inside, hindi talaga okay. Hindi natin kayang itago o ilihim ang spiritual na problema. Pansinin, talatang 45, nagtanong ang Panginoong Hesus, "Sino ang humawak sa akin?" Ibig ni Hesus na kung kaya ba ng babae na ihayag sa karamihang naroon na gumaling ito dahil sa kapangyarihan ni Jesucristo? Pansinin ang babae, pinipilit sana niyang itago o ilihim na lang ang kalagayan niya, pero hindi nangyari. Akala ng babae, kaya niyang itago o ilihim ang ginawa. Bakit? Ano bang ginawa? Nagpunta lang naman sa likod at tumawag. Pero alam niyo ba na napakahigpit ang utos sa Leviticus chapter 15 verse 19 hanggang 27, kung babasahin niyo, napakahigpit ang utos na yung mga kondisyon ng mga babaeng ganito, hindi pwedeng humawak, hindi mo pwedeng hawakan, mismo yung maupuan at naupuan mo, maglaba ka kagad, linisin kagad. Yun po ang patakaran. Kapag ang babae na sumobra na doon sa kabuanan niya ay nagpapatuloy pa yung pagdurugo, mababasa yun dyan kung ano yung utos na mahigpit. Kaya marahil itong babaeng ito kaya hindi umiimik dahil alam niya. Maaring maitago niya dito sa panlabas, maaring maglagay siya ng tuwalyang ganon, nakatago, kaya mahabang o ano, pwedeng maitago. Pero sa Panginoon, hindi maitatago. Kaya talatang 47 sabi, "At nang makita lang babae na siya'y hindi natatago o sa ibang salin, nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa," anong sumunod nangyari? Sabi rito, siya'y nanginginig na lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesucristo. Church, mga kapatid, ito ang magandang halimbawa. Humingi ng tawad, no? Nag-confess siya sa Panginoon. Mababasa niyo yan sa Marcos 5, talatang 33. Kung babasahin niyo, babasahin ko na lang po yung huli. At sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Sinabi nung babae kay Jesus yung buong katotohanan. Wala siyang itinago. Wala siyang inilihim. Hindi natin kayang pagalingin ang ating problemang spiritual sa sarili natin. Kailangan natin si Jesus na Panginoon
lumapit at magpakumbaba sa harapan niya. Yan ang magandang halimbawa sa mga problemang espiritual. Ikalawang naibibigay ng kapangyarihan ni Jesucristo, nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Peace. Pansinin, ang babae walang kapayapaan. Isipin mo yun, yung tagal na yun. At yun nga, naubos na ang kanyang kabuhayan. So, hindi gumagaling ang sakit, lalong lumalala. No? Sa panahon na iyon, wala pang pagkakilala siya sa Panginoon. Kasi yung tagal na yun, talagang makikita mo na wala siya sa Panginoon. Talagang apektado ang kapayapaan niya. At iyon ang ibinigay ng Panginoon sa babae. Pansinin, talatang 48. Sabi rito, umuwi ka ng mapayapa. O humayo kang payapa. Ibig sabihin, ipanatag na ang loob, wag nang mangamba, wag nang mag-alala, no? Wag nang ma-stress, takatawagan sa panahon natin ngayon. Wag nang maaburido, wag nang mabahala, wag nang mabalisa. Humayo ka ng may kapayapaan. Tunay na kapayapaan. Hindi ito natagpuan ng babae sa kapaligiran niya. Hindi naibigay ang tunay na kapayapaan ng kanyang kabuhayan o kayamanan. Naubos lang. Hindi naibigay ang tunay na kapayapaan ng mga doktor, mga manggagamot na gumamot sa kanya sa paraan ng siyensya. Si Jesus lamang ang nakapagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang tunay na kapayapaan dahil siya ang prinsipe ng kapayapaan. Isaiah chapter 9, verse 6. Tandaan, malinaw, hindi matatagpuan o maibibigay ang tunay na kapayapaan ng kayamanan o mga ari-arian sa mundong ito na ating ginagalawan, bagamat hindi masama ang kayamanan basta magamit ito sa kabutihan. Church, tandaan, walang tunay na kapayapaan sa digmaan ng bansa sa bansa. Walang tunay na kapayapaan sa hidwaan o bangayan ng mga namumuno sa bansa. Walang tunay na kapayapaan kung magkakagatan ang mga miyembro ng iglesia. Walang tunay na kapayapaan maging sa loob ng tahanan kung may hidwaan. Mag-asawa, mga anak, biyanan, kapatid, kamag-anak, kung may hidwaan, walang tunay na kapayapaan. Walang tunay na kapayapaan na naibibigay maging sa komunidad na ating kinabibilangan, lalo na kung walang pagkakaisa. Na kay Jesus lamang ang tunay na kapayapaan. Ikatlong naibibigay ng kapangyarihan ni Jesucristo, nagbibigay ng pananampalataya. Paano siya nabigyan o nagkaroon ang babae ng pananampalataya? Dito tayo sa aklat ng Marcos 25. Marcos chapter 5 verse 27. Sabi rito, nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus. Kaya nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. Sa ibang salin, narinig niya ang tungkol kay Jesus.
Ibig sabihin, may nagbalita sa kanya, narinig niya sa iba ang tungkol kay Jesucristo. Nakarating sa babae ang ebanghelyo. Nakarating ang gospel sa babae. Kaya't lumapit siya kay Jesus. Paglapit na may pananampalataya. Dahil ang sabi, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit, ay gagaling na ako. Pananampalataya. Na kay Jesus ang kagalingan, wala sa damit o kasuutan, wala sa anumang bagay. Na kay Jesus yung kagalingan. Roma 10:17, kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya doon nagkaroon ng pananampalataya. Ang Panginoong mismo ang nagpatunay o nagsabi na may pananampalataya ang babae. Talatang 48 sabi, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya napakahalaga ang pakikinig ng salita ni Kristo. Ang kapangyarihan ni Jesucristo ay nagbibigay pananampalataya. Bulag na pananampalataya, ang pananampalatayang hindi galing sa ebanghelyo o hindi galing sa gospel ni Jesucristo. Kung galing lang yan sa mga alamat, sabi-sabi, no? Sa mga katang-isip, delikado. Gospel ang narinig ng babae. Church, mga kapatid, kung totoong tunay na pananampalataya ang dumating sa atin o tinanggap natin, makikita ang bunga ng pananampalataya sa atin. Usapin tungkol kay Jesus. Lord's Day. Usapin yan tungkol kay Jesus. Makikipagsiksikan ba tayo? O makikipag-unahan ba tayo? Saan? Sabi nung iba, ang bilis naman ng oras. E di makipag-unahan, papunta tayo ng church matraffic di makipagsiksikan dahil papunta tayo ng church. Makarating lang sa pagtitipon na hindi late o hindi huli. Naalala ko tuloy noong mga nakaraang buwan. Sabi doon, may samahan kasi ng senior sa amin, may bigayan sa mga senior. Abay, anong oras daw? Maaga daw. Abay, madaling araw pa, naka-uniform na yung mga senior. Madaling araw na, nandun na. Nagpipila na. Ay, grabe. So, magbibigayan lang pala na ayuda. No? Ayun. Minsan, nasubukan ko na po ang sumakay po ng eroplano nung naisama po ako sa Bohol. At naghatid din ng pasahero sa airport. Abay, 3 oras yata ang pagitan bago makasakay. Kailangan nandun na. Maging sa barko, nung nakaraan buwan kasi, napunta kami ng Mindoro, oo. Ang aga namin, naghintay pa kami doon sa daungan dahil may oras pala yung alis na kapag hindi ka pala makasakay, may iwanan ka. So, ayaw na malate. Maging sa trabaho, di ba? Nasubukan ko rin po ang nagtrabaho. Pag na-late ka, wala na. Reminder, paalala lang sa ating lahat. Bakit sa ibang bagay nagagawa natin? Kasama ako. Na laging dahilan, matraffic kasi.
Ang bilis kasi ng oras. Paalala lang po yan, dahil Pilipino, dahilan, pamor. Ikaapat, na naibibigay ng kapangyarihan ni Jesucristo, nagbibigay ng kaligtasan. Hindi lang ito kaligtasan sa aksidente o sa sakuna, kundi higit sa lahat ang kaligtasan sa kaparusahan sa impyerno. Talatang 48, sabi rito, anak, tinawag na anak ang babae, ibig sabihin itinuring na pamilya ng Diyos. Nagkaroon ng relasyon sa Diyos bilang itinuring na mga anak. Tayo'y itinalaga sa pagkupkup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo, ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Efeso chapter 1 verse 5. Kaya may relasyon o kaugnayan tayo sa Diyos dahil kay Jesucristo na tumubos sa atin sa tiyak na kaparusahan sa impyerno. May tiyak na kaligtasan na ang nagbigay si Jesucristo. Ngayon nga'y wala ng kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Roma 8 verse 1. Balikan natin ang mga puntos. Una, si Jesus ang nagbibigay ng kagalingang pisikal, spiritual. Si Jesus ang nagbibigay ng kapayapaan. Si Jesus ang nagbibigay ng pananampalataya. Si Jesus ang nagbibigay ng kaligtasan. Anong aral na ipinaparating? Una, napakahalaga ang may relasyon o kaugnayan kay Jesucristo. Hindi yung relihiyon o anumang samahan ang mahalaga. Yung relasyon natin sa Panginoon. Dumating man yung pagkakasakit at kung yun ang dahilan ng pagpanaw, kung may relasyon tayo kay Jesucristo, tagos hanggang sa kabilang buhay sa langit. Ikalawa, napakahalaga ang mapabilang sa pamilya ng Diyos. Mayroon ba akong kausap na narito ngayon na wala pang personal na relasyon o kaugnayan kay Jesucristo? Ito ang tamang panahon. Hingin mo ang awa at habag niya na pagkalooban ka rin ng pananampalatayang nakapagliligtas. Sa Diyos ang papuri, tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, napakahalaga po ang aming pong nakitang aral dito po sa kasaysayan po ng babae na dumanas ng matinding sitwasyon sa buhay niya. At dito nyo ipinakita kung paano dahil sa inyong kapangyarihan ay ipinakita nyo na kayo po ang nagbibigay kagalingan, pisikal at spiritual. Kayo po ang nagbibigay ng kapayapaan, pananampalataya, kaligtasan. Napakabuti po ninyo, O Diyos, at patuloy po na ang aral na mula po sa inyong banal na salita ay nagbibigay sa amin ng patuloy na pagtibay namin at magpapatuloy kami gaya ng babae na matindi yung kanyang dinanas pero nagpatuloy siya hanggang sa siya'y inyong katagpuin at
abutin. Salamat o Diyos. Ito po ang samo namit dalangin sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen.